Magandang araw po at maligayang pagdating sa Vegiskwela. Ako po si Joyce Gaviola at ang paksa po natin sa webinar na ito ay tungkol sa paghahanda ng lupa bago itanim ang buto. Bago pa tayo lumalim sa usapan ng tungkol sa lupa, tanungin muna natin bakit ba mahalaga ang lupa. Noong 2015, ang United Nations sa pamamagitan ng Food and Agriculture Organization or UNFAO ay binigyang pansin ang tahimik na kakampi ng sangkatauhan. Binigyang diin na ang malusog na lupa ay ang pinagsisimula ng pagkain, pampaningas, hibla, kasama na ang gamot. Ang lupa ay lubhang kailangan sa ating ecosystem at may napakahalagang tungkulin sa carbon cycle, sa pag-iimbak at pagsasala ng tubig, at nagpapabuti ng ating katatagan sa baha at tagtuyot. Kaya't sa susunod na ating tanungin, ano bang kahalagahan ng lupa? Simple lang ang sagot. Sa lupa nagsisimula ang ating kinakain. 75% ng ating pagkain ay galing sa lupa. Marami pong pamamaraan ang pagpupunlaan ng binhi. Para sa ating talakayan, pagtutuunan natin ang dalawang pamamaraan. Una, sa maliit na lalagyan o cellular method, at pangalawa, sa kamang punlaan o seedbed sowing. Para sa maliliit na lalagyan o cellular method, pipili po tayo sa mga pwedeng gamitin para dito. Mas makakatipid at nakatutulong sa kalikasan ang makakita ng lalagyan na nasa ating bahay o paligid. Pwedeng gamitin ang tiniklop na dahon ng saging, eggshells, egg tray, toilet rolls, plastic cup, at seedling tray. Sa pagpupunla sa maliit na lalagyan, nakasisiguro tayo na esterilisado ang lupang gagamitin sa kadahilanang tayo mismo ang naghanda ng lupang punlaan. Ang mga punla ay malusog at walang sakit. Higit na episyente ang gamit ng buto sapagkat mabibilang ang mga punlang kailangang patubuin at isang buto lamang kada butas ang ating ilalagay sa maliit na lalagyan. Sa maliit na lalagyan, maaasahan na pare-pareho at masigla ang paglaki ng punla dahil pare-pareho ang pag-aalaga sa kanila. Hindi rin mabibigla ang punla sa paglilipat tanim sapagkat buo at malusog ang ugat sa paglipat nito. Kaya mas mabilis silang lumago at maka-adjust sa kanilang permanenteng tirahan. Nilalarawan dito ang proseso na pagdadaanan sa paggawa ng sariling lupang punlaan. Ang soil mixture ay dapat buhaghag ngunit matatag na mahahawakan ang halaman. Ang detalye ng bawat hakbang ay ipapaliwanag sa mga susunod na slides. Ang unang hakbang ay ang paghahanda ng mga gagamitin bilang component ng mixture. Salain ang lupa at ang iba pang sangkap upang maging pino. Handa na ang mga sangkap. Ito ay isa o dalawang bahagi ng lupa, isang bahagi ng buhangin na hindi maalat, carbonized rice hull o coco coir, at isang bahagi ng decomposed manure o compost. Ang nais nating mixture ay buhaghag ngunit matatag na mahahawakan ang ating halaman. Ang pangalawang hakbang ay ang paghahalo ng mga sangkap. Haluing mabuti at basain ng tubig pagkatapos mahalo. Ang pangatlong hakbang ay ang pagsusuri ng pagkabasa sa pamamagitan ng ball test. Pigain sa kamay upang maghugis bilugan. Kung gumuho, ibig sabihin ay tuyo pa at kailangan dagdagan ng tubig ang lupa. Pagkapiga at may tubig na lumabas sa kamay, ibig sabihin sobra ang pagkabasa. Kailangang tuyuin ng konti at suriin muli.
Ang ating mixture ay dapat balanse sa moisture. Ito ay hindi masyadong tuyo at hindi rin masyadong basa para sa maayos na pagtubo ng ating punla. Ang huling hakbang ay ang sterilisasyon. Ginagawa ito upang makasiguro na ang ating lupang punlaan ay walang dalang sakit na makapipigil sa pagtubo ng ating punla. Makikita sa larawan ang isang talyasi na ginamit para dito. Tuloy-tuloy lamang ang paghalo. Mahalagang hindi matuyuan ang lupa habang pinapainit. Sa tagal na 15 hanggang 20 minuto na pagpapainit, makasisiguro tayo na walang dalang sakit ang ating lupang punlaan. Mayroong pangalawang pamamaraan na pwede nating gawin para sa sterilisasyon. Ilagay ang lupang hinalo sa itim na plastik at ibilad ito sa araw ng 4 na oras. Ang tawag dito ay solarization. Ngayon, handa na tayong magpunla. Kung gusto nating maiwasan ang mga hakbang sa paggawa ng lupang punlaan, maaari naman tayong bumili nito. Ito lamang ay magiging karagdagang gasto sa ating produksyon. Ang mga available soil mixture ay peat moss, carbonized rice hull, at coco coir dust. Kung nais naman ninyong magpunla sa seedbed dahil mayroon kayong malaking lugar at gusto ninyong subukan ang maramihang pagpupunla, narito ang ilang tips kung paano ihanda ang kamang punlaan. Kailangang piliin ang lugar na pagpupunlaan. Walang malapit na puno upang maarawan. Walang damo na panggagalingan ng insekto at sakit. Malayo sa ibang namumungang tanim na gulay para hindi lumipat ang insekto at sakit sa maliit na punla. Ideal ang mataas na lugar upang hindi ito bahain sa panahon ng tag-ulan. At kailangan din na ang lupa ay tulad ng naibahagi kanina, buhaghag ngunit matatag na mahahawakan ang halaman. Isang mahalagang pag-isipan sa kamang pagpupunlaan ay ang klase ng lupa. Maaari itong suriin through visual observation. Sa larawan, makikita natin sa kaliwa ang hindi magandang lupa. Ang magandang lupang punlaan ay yung napapasukan ng hangin, nakakahawak ng tubig, at may sustansya para sa pagpapalaki ng punla. Huwag din kalilimutan ng sterilization sa pamamagitan ng pagpapaaraw sa ating kamang punlaan. Takpan ang lupang punlaan ng transparent na plastic at paarawan ng 3 linggo bago taniman. Ito ay upang masiguro na walang sakit ang lupa na ibibigay sa ating punla. Kailangang ayusin ang lupa ng ilang linggo bago magpunla. Samahan ng napatuyong dumi ng baka o kalabaw, compost, rice hull, coco peat at iba pa. Ito ay upang mapabuti ang paghawak ng tubig, ang aeration ng lupa, at masiguro na may sustansyang ibibigay sa ating tanim. Pataasin ang kama ng mga 10 to 15 cm at hanggang 1 metro ang lapad. Kalaykayin hanggang ma-level ang lupa at pagkatapos ay diligan. Kailangang matapos ang pag-aayos ng kamang punlaan mga 2 linggo bago magtanim ng binhi. Panatilihin ang pagitan ng 8 to 10 cm na hilera. Gumamit ng kahoy na stick bilang pangmarka at markahan ang hilera kung saan itatanim ang binhi.
Takpan ng binhi ng konting lupa at diligan ng tubig upang hindi gumalaw ang buto sa kinalalagyan. Siguruhin na basa ang lupang punlaan sa ilalim bago magpunla. Ang paglaki ng punla ay kinokontrol ng maingat na pagdidilig. Magdilig lamang ng tubig kung kinakailangan. Ang madalas na pagdidilig ay maaaring maging sanhi ng dumping off o ang biglaang pagkamatay ng punla, lalo't higit sa panahon na mataas ang temperatura. Sa panahon na matindi ang sikat ng araw, makabubuting maglagay ng proteksyon para sa ating punla. Gumamit ng fine mesh net para sa karagdagang proteksyon. Pag umabot na sa tamang araw, ang seedling ay maaari nang ilipat sa mas malaking lalagyan o permanenteng tirahan. Ang cucurbits or ampalaya at pipino ay nangangailangan ng 8 hanggang 10 araw bago ilipat. Ang mga solanaceous na tanim tulad ng kamatis at talong ay nangangailangan ng 21 to 28 days bago ilipat tanim. Maraming salamat sa panonood ng aming webinar at sana'y marami kayong natutunan. Para makakuha ng balita tungkol sa mga panibagong paksa, please like and follow our FB page, East West Seed Foundation PH. Para makilala ang iba't ibang binhi gawa ng East West Seed, pa-download ang Crop Wiki EWS app sa Google Play or Apple App Store. Maaari nang bumili ng East West Seed online COD sa official East West Seed Lazada store. Hanggang sa muli!